take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Hallelujah, oh God. We worship you, oh God, this morning. We pray, oh God, Lord, that you may continue, oh God, Lord, to fuel, oh God, the hearts, the passion, oh God, of each RCMI member. Lord, we pray, oh God, Lord, for the vision, oh God, Lord, that you have given us, that we may continue, oh God, to live, oh God, that life, Lord, na gusto mo para sa amin. Lord, we just honor you this morning. We glorify your name. We exalt your name, oh God. Be magnified in our lives. Maraming salamat po, God, Lord, for a new morning, a new beginning, oh God, Lord, na binigay mo sa bawat isa. We worship you, and we give back to you all the glory and honor and praises. In your name alone, in Jesus' name, amen. Amen. Good morning po sa ating lahat and welcome to our prayer works. Ako nga po pala si Ate Remy Kimora from RCMI Bulacan. This is our last Saturday for the month of January 2024. Ang bilis po ng araw, di po ba? 3 araw na lang po ay February na. Anyway, ang team po natin for every January po for this month, every Saturday sa ating prayer works ay praying for the vision. The big idea po for this team is to highlight and emphasize that prayers are important to receive, understand, and to do the vision of God in our lives.
And it is very important for us to pray for ourselves, our family, our church, and our nation. We normally pray for healing, provision, work, good grades, financial assistance, and others. But seldom we pray for our future. We may not know the future, but one thing is certain. There is something sure that is for us, and our topic for today is pray for the future. So ngayong araw po, may panibagong na naman tayong pag-aaralan tungkol po sa pray for the future. Samahan niyo po akong basahin ang ating text sa umagang ito at basahin po natin ito sa English at sa Tagalog. Sabi po sa Proverbs 23 verse 18 ng NIV version, "There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off." Sa Tagalog naman po, Kawikaan 23:18, "Sapagkat tunay na may kinabukasan at ang iyong pag-asa ay hindi mapaparang." Praise God! Palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat nga pong muli, Father God, sa umagang to. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na pinagkaloob mo sa araw na ito, God. Father God, muli tinitiwala namin sa iyong aming buhay sa araw na to, ang aming pamilya, ang lahat-lahat po sa aming buhay. Ikaw nga po ang patuloy na kumilos, O God, at maging sa aming pag-aaralan ngayon. Lord God, at sa aming pananalangin, ikaw po ang kumilos, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you. Be in our midst. Thank you, God. We give you praise. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Yan po. So, our text is clear with one thing. There is hope. No, may pag-asa po. May pag-asa po tayo. No, there is hope in our future that whatever we are facing right now, trials, condemnation, sorrow, despair, situation that is keeping you to grow in your faith and preventing you to serve the Lord, that is making you lose sight of what is ahead, there is hope. No, may mga pagkakataon po na tayo po ay nanghihina, nawawala ng pag-asa, nagtatanong kung meron ba tayong kinabukasang inaasahan. No, minsan yun po yung naghihinder sa atin para maglingkod tayo sa Diyos. Pero ito pang kasiguruhan, there is hope. No? There is hope in our future. Most people understand that hope as only a wishful thinking. No? As in, sinasabi ng iba, I hope something good will happen. Parang hoping lang, parang sa kanila, yung hope na sinasabi nito ay parang wish lang. Pero this is not what the Bible means for hope. The biblical definition of hope is confident expectation. Hope is a firm assurance regarding things that are unclear and unknown. So, para maintindihan po natin ang context ng ating verse po sa araw na to, basahin din po natin yung verse 17. Balikan po natin verse 17. Ang sinasabi po sa verse 17, Proverbs 23 verse 17, sabi po rito, "Do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord." No, wag daw natin hayaang ang puso natin ay magkaroon ng inggit sa mga makasalanan. No, bagkus tayo po ay maging selos sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagmamahal natin sa Panginoon. We are reminded by the Lord not to envy those sinners. We sometimes tend to compare our lives to others, especially to the others who we know are doing wrong but are financially well off. And we think that it's unfair. Life is unfair. And this world will always be unfair. Pero tandaan niyo po, our Lord, our God is fair. He is a just God and is reminding us not to focus on them, not to envy on them, not to compare and be despair, but rather be always zealous for the fear of the Lord. Maging masigasig po tayo sa pananampalataya natin at sa paglilingkod natin sa ating Diyos. We have to intensify our love for Him, our worship for Him, our prayers and meditation of His words, and our service to Him. Focus on God, not on people. No, wag tayong tumingin sa mga tao po sa paligid natin. Bagkus tumingin po tayo sa ating Panginoon. Kasi di ba nga sabi po sa Hebrews, focus on Jesus, the finisher and perfecter of our faith. Now, do not focus on people since God is our rewarder. Kay Lord lang po tayo po mag-focus.
So verse 18 is not just for us to particularly believe that there is hope, but we have to follow what's in verse 17 for that hope to be applicable in us. We need to focus on God, not on people. While we continue on being zealous with our faith and obey His words, then there is hope. And as we continue to have hope, since we communicate with God through our prayers, we need to ask for a vision. No? Magkaroon tayo ng vision from God so that our hope will be clear and is towards not just for today, but also for the future. So here are the reasons why we need to pray for the future based on our text. So meron po tayong dalawang points lang para sa ating pag-aaralan ngayon. Merong dalawang reasons to pray for the future. Una po is there is certainty na nasa verse 18a and there is continuity na nasa verse 18b. Sabi po rito sa Proverbs 23:18a, there is surely a future hope for you. The reason why we have to pray for the future is that there is certainty. Meron pong katiyakan, may kasiguruhan po tayo. That there is future hope for us, for all the believers sa ating pong lahat ng Kristiyano na sumasamba sa Panginoon. No? Meron po tayong pag-asa dahil kasama natin ang Diyos. This gives us a guarantee that no matter what happens in the future, there is hope. And we just have to trust in the Lord for His plans for our lives. We are confident in His words, and we need to continually pray for what is going to happen to our lives. We have to live in the present, na mabuhay po tayo sa kasalukuyan at patuloy magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord for what is ahead for us in the future. Hence, the reason why we need to keep on praying for our future. And also, we need to pray for a God-given vision. Importante po ito sa ating mga Kristiyano, no? Yung para sa ating future, magkaroon tayo ng God-given vision po. Kasi po, pag wala tayong vision from God, we also lose hope. Sabi nga po sa Proverbs 29 verse 18a ng King James Version, where there is no vision, the people perish. And according to Romans 8, chapter 8, 24-25, sabi po rito, for in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So this hope that we cling on to save us. Ito pong hope na ating kinakapitan, ito po yung nagligtas sa atin. And it will continue to save us from darkness. No, ito po yung patuloy na magliligtas sa atin sa kasalanan, sa kadiliman ng ating buhay. And as we hope, we wait for it patiently. Also in Hebrews chapter 11 verse 1, sabi po rito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not lose. Strengthen our faith, trust in the Lord, and believe in Him. Kasi nga po, ito lang po ang talagang pangahawakan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon para po magkaroon tayo ng magandang inaasahan sa ating kinabukasan, sa ating future. So, palakasin po natin ang ating pananampalataya at patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kasi sa Kanya lang po ang buhay natin. No? Kaya po, talagang ang pagtitiwala natin at ang pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Hindi po sa mga material na bagay. Amen po. At pangalawa po, there is continuity. No, sabi kanina, di ba? There is yung pong pag-asa natin ay sa 18b, sabi po rito sa Proverbs 23:18b, and your hope will not be cut off. This is a wonderful promise from our God that our hope will not be cut off, that there is continuity. Hindi mapuputol. Bagkus magpapatuloy-patuloy po at tuloy-tuloy pa, no? Sa New Living Translation po, ito po yung sinasabi, you will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed. God will not disappoint us. Hindi po tayo i-disappoint ng Panginoon kasi mahal na mahal nga po niya tayo. He may sometimes respond to our prayers longer that we are expecting, no? Minsan may mga prayer tayong napakatagal, parang akala natin wala nang kasagutan, no? Pero
patuloy po tayong manampalataya na may ginagawa po ang Diyos sa mga panalangin natin. Kung minsan matagal po, pero rest assured, no, na tayo po ay sinasasagutin niya and He has prepared the best for us. No, kaya nga po, di ba sa panalangin natin, meron pong tatlong bagay yan sa ating pag-aantay, wait, no? Minsan, yes muna, yes. Kung kalooban ng Diyos, no. Kung hindi niya, kung ito ay makakasama sa atin. And then wait. Ibig sabihin, meron siyang piniprepare na best for us. Kaya po, wag po tayong magsawang manalangin. Kasi God will not disappoint us. The outcome may not be what we are hoping or praying. Minsan yung ating mga panalangin, parang yung result, iba di ba? Minsan iba, negative sa ina-expect natin, sa pinipray natin. But God has a plan for us. No, sabi nga po si Jeremiah, di ba? Ang plano ng Diyos ay maganda po. For I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon sa Jeremiah, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. So maganda po yung plano ng Diyos sa atin. That hope will not be cut off. Yung hope na ito, hindi po ito mapuputol, magpapatuloy-patuloy po ito, magtutuloy-tuloy ito hanggat tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. And that is certain, like stated on point number 1. No? Sa ating point number 1, magpapatuloy-tuloy po ito dahil that is certain. Our hope is certain. May kasiguruhan, may katiyakan po ang ating pag-asa. Amen po. And according to Hebrews chapter 10 verses 35 to 36, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Do not throw away our confidence in the Lord. Wag na po nating itatapon yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Again, for He is our great rewarder. Our God is our great rewarder. No? We just have to persevere as part of the continuity of hope in our future. We need to do our part in doing the will of God in our lives, and we will receive and experience all His promises to us. Kung tayo po ay hindi titigil, tayo pa ay magpapatuloy sa ating pananampalataya, patuloy tayo maglilingkod sa Kanya, patuloy nating mamahalin Siya at paglilingkuran, patuloy po tayo mag-intensify sa ating panalangin, sa ating pagbabasa ng Kanyang salita. Lahat po ng promises niya ay mararanasan natin. Kaya wag po tayong bibitiw, meron pong pag-asa sa ating future. There is hope in our future. Ang conclusion po, the beauty in our church is we are well founded by prayers. No, ito po yung kagandahan sa ating church, sa RCMI, no, magmula po sa umpisa, no, this has been the very backbone of our church ever since we started, no, 38 years ago. At ngayon po, going to 39 years na tayo this 2024. No, ito po yung backbone ng ating church, panalangin, prayers. And we're glad that this has not been stopped at all in our church. Hindi po tayo tumitigil. Instead, we can still see a lot of us who are still zealous in our prayer lives. No? Kaya nga po, lagi tayo po ay hindi tumitigil magkaroon ng worship service sa prayer night. No? Worship, ito pong prayer works at mga prayer services sa mga satellite churches natin. Hindi po tayo tumitigil na manalangin kasi alam natin, meron po tayong inaasahan sa ating Panginoon. As we end, we always pray for the present and pray for all our prayer requests. But let us not forget to always, as well as, pray for the future, for our future and our families, for the future of our church, RCMI, for the future of this country and this world. And that all of us should desire to have a God-given vision. And that vision will lead us to have a goal and make action on that goal. No, yung goal po na sa vision na nabibigay sa atin ng Panginoon, magkaroon po tayo ng goal. At yung goal po na yon ay action na natin. Kailangan ikilos natin, kumilos tayo. Kasi nga po, di ba, faith without action is dead. So, kailangan po yung goal na bibigay sa atin, gagawin natin, action na natin upang pumating natin yung success in our future. Amen? And always remember, God's way may take longer but always ends better. Amen?
So praise God, salamat po at tayo po, sana po ay may natutunan tayo sa umagang ito sa kanyang sasalita ng Panginoon. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pananalangin. At narito po ang ating mga prayer concerns. Samahan niyo po ako sa ating prayer time, no? Unang-una po, our personal life. Pray for the future of our personal life. Pray for a God-given vision. Trust and obey God in His perfect plans and purposes in our lives. Strength of our physical, mental, emotional, and spiritual. Intensify our worship to God, our prayers and meditation of God's Word, and our service to Him. No? Patuloy po yung ating buhay, yung ating personal life, ay talagang ituon natin sa Panginoon habang tayo ay malakas pa, no? Habang tayo ay kaya pang maglingkod sa Panginoon, gawin po natin. Amen? So, pangalawa, pray for the future of our family. Pray for the salvation of our family members, our relatives, no? Patuloy po natin i-declare sa ating pamilya, no? Yung sinasabi po sa Joshua 24:15, me and my household, we will serve the Lord. Ito po yung pinanghahawakan namin sa RCMI Bulacan. No, nais po namin na i-assure namin hindi lang kaluluwa ng isang pamilya, kundi buong pamilya. Kaya po i-declare natin sa ating family yung salvation ng buong pamilya natin at tayo ay lahat maglilingkod sa Panginoon. Healing for those who are sick. Pag-pray po natin yung mga kapamilya natin na may mga pinagdadaan ng pisikal, sakit. Restoration of broken relationships. Jobs for all who are jobless. Blessed business for those who have family business. Pag-pray po natin yan sa ating pamilya. At pangatlo po, yung church natin, yung RCMI family. Pray for our main outreaches and satellite churches. Pray for all our pastors, especially for Pastor Leo Esguera, our new lead pastor. No? Pag-pray po natin siya. For all leaders and all members of RCMI family. At pag-pray po natin yung our team for this year. Year 2024, year of strengthening the core. Amen? At panghuli po, ang ating bansa, ating nation. Pray for the future of our nation. Salvation of all Filipino people. Protection from all disasters and calamities. Godly wisdom from all our leaders. Pray for our president, all the cabinet members, down to the lowest position in our barangay. Kapag-pray natin more investors for more job opportunities dito sa ating bansa. And economic revival, magkaroon ng economic revival ang bansa natin at ma-strengthen pa yung educational system dito sa ating bansa. Amen po. So, tayo po lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako. Let us all pray for unang-unang ating personal life. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, we give you glory, we give you honor, Panginoon. Thank you, Father God. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa umagang to. Salamat po sa buhay na patuloy mong ipinapahiram sa amin, God. Salamat po sa biyaya ng buhay ng pamilya, Panginoon, ng lahat ng meron kami, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aming personal life, Lord. Patuloy mo nga kami, Panginoon, bigyan ng vision, Panginoon Jesus, na nanggagaling sa iyo, God. Upang, Lord, patuloy, Lord, na kami ay magkaroon ng pag-asa, magandang pag-asa sa aming kinabukasan, O God. Lord, we pray, Panginoon, patuloy nga kami, Lord, magtiwala at sumunod sa iyong kalooban, O God. Lord, we pray, O God, ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, kung saan man kami naroon, Panginoon, na may mga trabaho kami, Lord, gamitin po kami ang bawat isa, ang aming buhay ay maging tunay na patotoo, Panginoon, sa lahat na nakapaligid sa amin, O God. Lord, yung perfect plan mo and purposes in our lives, Lord, ay patuloy namin panghahawakan, Father God. Kaya patuloy mo kami, Lord, bigyan ng puso na patuloy na nagtitiwala at nag-o-obey sa iyong salita, O God. Lord, give us strength for our physical, O God, for our physical health, mental health, O God, emotional and spiritual life, O Lord, and spiritual strength, O Lord. Patuloy mo kami palakasin, Panginoon, O God, dahil alam namin, Lord God, wala kaming kayang gawin kung wala ka, Panginoong Jesus. Lord, kung may mga pinagdadaanan na kaming physical, Panginoon, Lord, we pray, O God, ikaw po ang kumilos, Panginoon. Lord Jesus, heal us, O Lord, upang maganap namin ang kalooban. Mabigyan mo kami ng magandang kalusugan, Lord God,
upang, Lord, magawa namin ang lahat ng pinagagawa mo sa amin, Lord God. Lord, we pray, God, to, Lord, ma-intensify namin, Lord Jesus, ang aming worship sa iyo, Panginoon, ang aming pananalangin, Lord Jesus, ang aming pagbabasa ng salita, Panginoon. Lord, patuloy mo kang bigyan ng desire, O God, na matutong magpatuto, Lord God, na Lord, unahin ka every day or every morning, Lord. Ikaw ang uunahin namin, O God, ang iyong salita, ang panalangin, Lord, ang pakikipag-usap sa iyo, Lord. Bago kami gumawa ng ibang bagay, Lord, unahin ka namin, Panginoon, every day, O God. Lord, strengthen us, intensify, O Lord, our worship to you, Lord, our love for you, God. Intensify us, our service to you, Lord. God, hayaan mo, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ang buhay namin ay tunay nga pagkatiwala namin sa iyo, God. Alam namin, Padre God, apart from you, we can do nothing. Apart from you, Lord, we are nothing, O God. Kaya masalamat po. Salamat sa magandang future na nakalaan sa amin, O God. Kailangan lang po talaga patuloy kami magtiwala at sumunod sa iyong kalooban lamang, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panalangin po natin ating pamilya, yung future ng ating family, Lord. We pray for our family, O God. Lord, patuloy namin tinataas ang aming pamilya, Lord God, the salvation of our loved ones, O Lord, ang aming kapamilya, mga relatives namin, Lord. God, hindi kami papayag na sila, Panginoon, ay hindi rin makakakilala sa iyo, God. Lord, we pray, O God, sa aming mga relatives, mga kapamilya, Lord, na malayo sa amin, O God, abutin po sila, O God. Lord, hayaan mong gamitin po namin ang aming social media, Lord, upang maabot sila, Panginoon, masyara ng Bible, ng salita mo, O Kapat, O God, makapag-share kami ng iyong word, maging pwede rin kami mag-conduct ng Bible study, Lord, online, Panginoon, sa aming mga kapamilya, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil, Lord, alam namin, Lord, patuloy namin dinideclare, O God, sa aming pamilya, Lord, na sinabi mo sa Joshua 24:15, me and my household, we will serve the Lord. Ito po yung dinideclare ni Joshua sa kanyang pamilya, at yun din po ang i-declare namin sa aming pamilya, Lord, me and my household, we will serve the Lord, O Jesus. Kaya, Lord, salamat po sa aming pamilya, sa kaligtasan ng buong pamilya namin, O God, sa kaligtasan ng buong angkan ng aming pamilya, O God. Lord, salamat din, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapamilya namin na may mga sakit, Lord. Father, in Jesus' name, O God, we declare healing, Panginoon, sa mga kapamilya namin, Lord, na may mga sakit, Lord. Anumang uri ng sakit yan, Panginoon, in Jesus' name, we declare healing, O God, in Jesus' name, O God. Lord, abutin mo po, Lord, ang mga kapamilya namin may sakit, Lord, in Jesus' name, ipakita mo sa kanila, Lord, that you are powerful than any sicknesses and diseases, Lord. Lord, your name is powerful than any names ng mga sicknesses and diseases, Lord, than any kinds of sicknesses and diseases, Lord. You are our Jehovah Rapha, our healer, O Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po dahil alam namin, Lord Jesus, God, mahal na mahal mo kami, O God. Thank you, Lord God, for our healing, Lord, in Jesus' name, O God. Amen. Lord, we pray for the restoration of all broken relationships sa pamilya, sa mga pamilya na may mga broken relationship, O God. Lord, abutin po ang mga pamilya may mga pinagdadaanan sa pamilya nila na mga broken relationship, O God, sa mga mag-aasawa, sa mga mag-aanak, Panginoon. God, ikaw po ang kumilos, Lord. God, nais mo na ang pamilya namin ay buo, Panginoon, O God. Lord, dahil nais namin magsilbi sa iyo, Panginoon, mag-worship sa iyo ng buong pamilya namin, O God. Kaya, Lord, we pray, O God, for the restoration of every family members na may mga broken relationships in Jesus' name. In Jesus' name, O God. And Lord, we are praying, O God, sa mga pamilya namin, Lord, na mga nawalan ng trabaho, Lord God. Lord, we pray, O God, na magkaroon sila muli ng trabaho, Lord. Kung nawalan man sila ng trabaho, Lord, alam ko, Lord, you will open doors, panibagong pag-asa na magkakaroon sila ng panibagong trabaho, Lord. Kailangan ng Panginoon patuloy silang magtiwala at patuloy, Lord, na sa iyo umasa, Lord, at sumunod, Panginoon. Lord, we pray for a job opening, Lord, mga bagong job opening para sa aming mga pamilyang nawalan ng trabaho, Lord. In Jesus' name, alam namin, Lord, na ang trabaho ay ikaw ang nagbe-bless, ikaw ang nagbibigay, Panginoon. Kaya masalamat po ngayon palang claim na namin ang mga bagong trabaho na ibibigay mo sa mga kapamilya namin na nawalan ng trabaho, Lord, in Jesus' name. And we even pray, Lord, sa mga business, Panginoon, sa mga family business na nagsara na, Panginoon. But Lord, we pray, oh God, i-bless mo po, Lord, ang lahat ng mga family business, oh God. Lord, pagpalain mo po lahat ng mga pamilya na may mga businesses, oh God. Hayaan mo, Lord, na ang mga business nila ay gamitin nilang instrumento, Lord God,
to reach out people for you, O God. Lord, gamitin, Panginoon, ng mga pamilyang may businesses, O Lord. Gamitin nila itong opportunity to usher souls, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, pagpalaan po ang lahat ng mga pamilya namin, O God, lahat ng ginagawa namin, Lord. Bless mo po, Ama, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Let us pray for our church, our RCMI. Lord God, tinatas din po namin ang aming mahal ng aming church, ang aming mahal na RCMI family, O God. Lord, salamat po sa church na ito kung saan po kami, Panginoon, ninunurture ng iyong salita, O God. Lord, salamat po, Panginoon, God, sa lahat ng aming, Lord, sa aming main church, sa aming mga satellite churches, sa aming mga outreaches, O God. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga pastor, O God, na patuloy na naglilingkod sa iyo ng buong katapatan, O God. Lord, pagpalain mo sila, O God, at hayaan mo, Panginoon, magawa nila yung panawagan mo sa kanila, Lord God, maging ang kanilang pamilya ay maging supportive, O God, sa panawagan ng mga pastor namin sa RCMI, Lord. God, tinatas namin sa iyo ang aming new lead pastor, si Pastor Leo, O God, Pastor Leo Sgara, Lord. We pray, O God, patuloy siya, Lord, bigyan ng wisdom, Lord, godly wisdom, Lord, anointing, Lord Jesus, sa lahat ng mga plano niya sa buong RCMI, sa global RCMI, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, lahat ng mga plano niya, O God, lahat ng gagawin niya, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Lord God, na talagang in-embrace, O God, ang paglilingkod sa iyo ng buong puso, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa buhay ng aming mga pastor. And we even remember Pastor Reggie, O God. Lord, alam namin, Lord, na siya rin ay, Lord, ay patuloy pa rin gagamitin ng Lord, na kahit hindi na po siya lead pastor, siya pa rin ay mananatiling pastor ng RCMI na maglilingkod pa rin sa iyo, God. Lord, salamat po, patuloy mo pa rin siyang gamitin mightily, O God, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon, God, na patuloy mong pagpalain, Lord God, ang lahat ng gagawin ng aming mga leaders sa itong mga planning, Panginoon, na gagawin for the year 2024. We pray for our team for this 2024, O God, year of strengthening the core, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa team na ito na pinigay mo sa RCMI family, O God, from our leaders, O God. Binaba nila ito sa bawat isa. Lord, sa lahat ng member, Lord, we pray, O God, na maging supportive kami. Mapalakas na namin, Panginoon, ang aming core, Panginoon, kung paano kami, Lord, kung sino kami bilang Kristiyano, at kung sino kami bilang RCMI member, Panginoon. God, palakasin po kami, Ama, in the name of Jesus. Gamitin po, Lord, lahat ng mga teachings na piniprepare ng aming mga pastors, O God, Lord, upang ma-strengthen lahat kami, Panginoon. God, salamat po sa buong RCMI, Panginoon. Lord, dalangin namin patuloy mo, God, gamitin ang church namin, O God, Lord, upang mag-usher ng maraming kaluluwa kung saan man kami naroon, Panginoon, at saan man naroon ang aming mga churches, O God, mga satellite churches and outreaches. Lord, kung anong ginagawa mo sa main church namin, ganoon din po ang gagawin mo sa lahat ng aming satellite and outreaches, O God. Lord, salamat po, napakabuti mo po, Diyos. You are our Jehovah Jireh, Lord, our provider, Lord. Lahat ng mga projects, O God, na gagamitin at gagawin namin, Lord. Alam namin, Lord, ikaw ang magpupunito, ikaw ang kikilos, Panginoon. Hindi kami mag-aala sa lahat ng mga misyon na gagawin, Panginoon, O God, sa local man o sa foreign, Panginoon, God, international man o local ang gagawin naming misyon. Lord, kami po ay hindi matatakot, Lord, na mag-join, Panginoon, dahil alam namin, you are our provider, Lord. May gagawin ka sa mga mission trips na ito, God, sa aming buhay at sa lugar na kung saan pupuntahan ng bawat mission namin, O God. Lord, salamat po sa lahat ng bagay na ibibigay mo sa RCMI Church, O God. We pray, God, na lahat kami ay maging kabahagi nito, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for RCMI family. Pray po natin ang ating bansa. Let us pray for our nation, the Philippines. Lord, we pray for our nation, Panginoon. God, patuloy namin tinatas sa iyo ang bansang ito. Lord, alam namin, Panginoon, na God, kami ay inalagam dito sa Pilipinas. Ito ay gagamitin mo, Panginoon, sa maraming lugar, Panginoon, O God. We pray for the salvation of all Filipino people, O God, in Jesus' name. We pray, O God, ikaw pong pumilis, Panginoon, sa bansang ito, Lord, na ang lahat ng mga Pilipino ay makakilala sa iyo sa malalim at bibliyang pamamaraan, Panginoon. Father, in the name of Jesus, O God. Lord, tinatas namin, O God, ang bansang ito, Lord, anuman, Panginoon, ang mga pagkakasala, Panginoon, ng aming bansa.
Lord, we pray, O God, ikaw po kumilos. Have mercy on our nation, O God. Have mercy, O God, on our nation. Patawanin po ang mga lahat ng mga kasalanan ng bansang ito, Lord. Sinabi mo sa Chronicles, Panginoon, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then you will hear our prayer, O God. Lord, in the name of Jesus, kami po lumalapit. Lord, in behalf of our nation, O God, Lord, we pray, O God, for your mercy, O God. Lord, if we pray, Lord, ingatan mo ang bansang ito sa mga disasters, O God, sa mga Lord, sa mga calamities, O Lord, in Jesus' name, O God. Lord, protect our nation, O God. Protect our nation in Jesus' name, O God. And Lord, we even pray for our president, from our leaders, O God. Lord, from our president down to the cabinet members, O God. Lord, maging sa mga lowest position ng aming barangay. Lord, we pray, O God, na makakilala silang lahat sa iyo, Lord God. We pray, Lord, na lahat sila nasa authority ay makakilala, Lord, upang, Lord, lahat ng kanilang mga plans, O God, decision, O God, ay manggagaling sa iyo, Panginoon. God, salamat, O Panginoon. Alam namin, O God, na mahal mong aming bansa, O God. Lord, we pray for the economic revival of our nation, Father God. Lord, hayaan, Panginoon, magkaroon ng maraming investors, O God, sa bansang ito, God, upang, Lord, magkaroon ng maraming job opportunities sa lahat ng mga Pilipino, God, sa bansang ito, God. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. We declare that you are the Lord of this nation, Panginoon. Lord, strengthen the educational system, O God, sa bansang ito, O God, in Jesus' name, O Lord. God, salamat po. Salamat po dahil alam namin, mahal na mahal mo ang bansang Pilipinas. And we declare that you are the Lord of this nation, O God. You are the Lord of this nation. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Ama. Salamat po sa pag-ibig mo sa bansang ito. Alam namin, Lord, ang bansang ito ay gagamitin mo, Lord. Hahayo upang magdala ng magandang balita, O God, sa ibang bansa, O Lord. Gamitin po, Panginoon, ang mga Kristiyano, Pilipino upang magdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa maraming lugar, Panginoon. God, salamat po. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng aming idinulog sa iyo. Lord God, alam namin, Lord, ito yung future na meron kami pag-asa. May pag-asa, Panginoon, aming future sa aming pamilya, sa aming sarili, sa aming bansa, sa aming church. May pag-asa, Panginoon. Because you are our God, Lord, na humahawak na aming buhay, Lord. Alam namin, Lord, we can do nothing apart from you, God. At alam namin, prayer works, O God. Kaya patuloy kami aasa na magagandang bagay, Lord God. At patuloy, Lord, alam namin, ipagkakaloob nito kung patuloy kami magtitiwala at susunod sa iyong kalooban lamang. Salamat po sa magang ito, Lord God. Patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo, Holy Spirit, na nanguna, Panginoon, sa aming gawain. Thank you, Lord God. Napakabuti mo po, napakabuti mo. Thank you, Lord God. We give you back all the glory, honor, praises, and thanksgiving. This we ask and pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Thank you po. God bless us all.